Abante pinagtawanan ng COA matapos magmagaling patungkol sa pag-imbestiga at pag-audit ng Confidential Fund ni BP Sara. Abante hindi naniniwala sa baga ng financial statement ng OBP na inilabas ng COA kaya nararapat lamang umano na ituloy ang impeachment dahil marami na umanong nasayang na tinta at papel para sa pag-iimbestiga sa naturang kaso. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Peking Congressman, magpaliwanag na lang kayo sa Supreme Court. Ito ang isinampal ng nakararami kay Benny Abante matapos pa sinungalingan ang malinis at walang gasgas na financial statement ng OBP na kung saan biniliban pa nga ng COA dahil sa patas at malinis na paggamit ng pondo. Kalakip din dito ang paniningil ng Supreme Court sa umano'y ebidensya ng Kamara para ma-impeach si VP Sara na siyang kinababahala nila ngayon. Samantala, narito ang payag ni Benny Abante. Would like to take this opportunity to address the resolution of the Supreme Court regarding the impeachment petitions filed against Vice President Sara Duterte. To me, we have full confidence that the impeachment process undertaken by the House was legal, fair, and fully consistent with the Constitution. This was not a baseless complaint. It was the result of extensive investigation and evidence that cannot simply be ignored. Nagsimula po ito sa Quadcom, pinagpatuloy po namin sa Committee on Good Government. The decision to file impeachment charges was not rushed. Hindi po minadali ito. So over 215 members of the House signed the articles of impeachment, a clear reflection of the majority's belief that any official, even a vice president, must be held accountable if they violate the public's trust. And this is not about politics. This is about accountability. When a public official spends 125 million pesos in just 11 days and over 600 million in confidential funds remain unexplained, then someone must answer to the people. Iginagalang po natin ng Korte Suprema. We will comply with all requests for additional information because we respect them and because our people demand accountability. And we will do whatever is necessary and consistent with the Constitution to exact it for our kababayan. So maraming salamat po. Thank you, sir. The chairman of the House Committee on Human Rights in the recently concluded 19th Congress. We also acknowledge the presence of Attorney Princess Abante, the House of Representatives spokesperson. Good morning, ma'am. We take the first question from Melalis Moras of PTV4. Please proceed. Hi, good morning po, Kong Abante. Simulan ko lang, Kong, dun sa final nyo lang din na bill. Yeah. Kasi kahapon, sa isang press conference po ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng may koneksyon yung mga death squad members from the Duterte drug war dun sa mga isabong killings. Sabi niya po sa press con, I think that the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Squad Committee noon, nung 19th Congress, at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi nyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito.
Opo, and doon naman sir sa missing Sabongero, since kayo nga sa Quadcom tinutukan niyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi niyo doon din naman sa mga pamilya, doon sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing Sabongeros, bilang ito nga tinututukan niyo na maimbestigahan to. Ano po yung assurance ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa niyong pagtutok sa drug war? Actually, sa akin talaga nagsimula nun, nung in-expose yan, sapagkat nangyari yan sa akin distrito. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course, ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una, national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8, lumating ang panahon, naging 34 yan Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil doon sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa. Handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President. Sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Public na release po yan. Kaya't ang pagsasampa na kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa Articles of Impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sino mang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Sorry, last kasi sinabi ni Yusek Ruth Casti, OVP spokesperson Ruth Castelo, na wala naman daw pong naging problema sa COA report ng Office of the Vice President. Of course, sinabi po ni Yusek Castelo ito kasi nga they believe that the Office of the Vice President presented their financial statements fairly. Of course, sinasabi ng iba na porket may unmodified opinion, hindi naman ibig sabihin na maganda yung financial record nila. What's your take po doon? When we were investigating the Vice President's Committee on Good Government, nakita namin mayroong problema we're not against, we will not in any way hinder the COA to be the one to audit. Yun ang gawain nila Pero gawain din natin na imbestigahan natin ang nangyari. Alright. Bakit pa nagkaroon ng oversight committee ng Kongreso if we could not be able to investigate? The fact is this, we have an oversight committee. Why? Because Congress has the power of the purse. Kami ang nagbibigay ng budget. Kami nag-approve ng budget on our part. Dapat lamang
na gawin namin ang tungkulin namin according to the mandate given to us by the people. Opo, sir, sorry, pahabol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Squad Committee kung sakali? Yes, in fact, pinag-uusapan na namin yan na talagang kung yan ang kinakailangan gawin para ma-reconvene natin muli ang Quadcom. Ako'y interesado. Opo. May I get your comment dito sa utos po ng Korte Suprema sa House of Representatives? Sinabi po na provide the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Does it mean po may assumption na yung Supreme Court na hindi na-transmit within 10 session days yung Actually, complaints? ako lang, I really respect the wisdom of the Supreme Court on this. No? Ang ano naman the Supreme Court naman, gusto lang nilang malaman to be informed properly on what is happening sa impeachment process. Sa atin dito, sa Kongreso, naniniwala ako that the impeachment process must continue. Continuing naman to Hindi naman to kasama sa tinatawag nating legislative mill But it's a continuing process. Dapat lamang na wag nang i-delay ito ng Senado. We submitted that impeachment complaint to them. Nabasa po nila yan at nakita po nila na talagang dapat imbestigahan. So, I think that the Congress has done its part, constitutionally speaking. Base po sa mga hinihingi impormasyon ng Korte, parang gusto rin po silipin kung nagkaroon ng sapat na panahon yung mga congressman na pag-aralan yung mga charges doon sa articles of impeachment bago po nila ito pinirmahan. I believe so. Nagkaroon po, tinatanong po kung kailan daw po natanggap yung copy ng draft articles at kung nagkaroon nga po ng sapat na panahon, nagkaroon po ba, sir? Sa akin sarili, ako nagkaroon ng pagkakataon. Hindi naman ako pipirma kagad na hindi ko alam pinipirmahan ko. So, alam din natin ang nangyari dyan.